Alam mo ba na ang mga panaginip ay maaaring maging pintuan kung saan nakikipag-usap ang Diyos diretso sa iyong puso? Napag-isipan mo na ba na ang mga pinakamalalim na mensahe ng iyong buhay ay maaaring nakatago sa isang simpleng panaginip at kung sasabihin ko sa iyo na ginagamit ng Diyos ang mga panaginip sa buong kasaysayan upang magbigay gabay, magbigay babala at magpahayag ng mga malalim na misteryo? At maaari bang nakikipag-usap siya sa iyo sa mga paraan na hindi mo pa naisip sa pamamagitan ng isang bagay na kasing simple ng isang panaginip tuwing gabi? Isipin mo sandali na magising ka mula sa isang panaginip at maramdaman mo ang isang kakaibang pakiramdam, parang nakipag-usap sa iyo ang Diyos. Baka ba ito ay dahil sa pagkalito ng iyong isip o may mas malalim na nangyayari? Marami sa atin ang hindi binibigyan ng pansin ang mga panaginip, pero paano kung may isang pagbubukas ng revelasyon mula sa Diyos na hindi mo napansin? Sa buong Biblia, makikita natin ang mga makapangyarihang halimbawa kung paano ginamit ng Diyos ang mga panaginip upang makipag-usap sa kanyang mga lingkod. Si Jose, si Daniel, pati na rin ang Haring Nabucodonosor, lahat sila ay nagkaroon ng mga panaginip na nagbago ng takbo ng kanilang buhay. Siguro, ang Diyos ay sinusubukan ding makipag-usap sa iyo sa paraang ito. Sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo kung paano maunawaan ang mga palatandaan at mensahe na maaring ipinapadala sa iyo ng Diyos habang ikaw ay natutulog. May isang lihim na nakatago, isang susi sa espiritualidad na maaaring magbukas ng mga kamangha-manghang pagpapala sa iyong buhay. At ito ay konektado sa iyong mga panaginip. Ano nga ba ang ating mga panaginip? Pwede bang ito ay mga simpleng pagmumuni-muni ng ating isipan o ginagamit talaga ng Diyos ang espasyo na ito upang makipag-usap sa atin? Gaya ng isang lihim na code, ang mga panaginip ay maaaring paraan ng Diyos upang magbigay babala, magtuwid o magbigay ng direksyon patungo sa isang bagong simula. Kaya't mahalaga na maunawaan natin na marahil kapag isinara mo ang iyong mga mata tuwing gabi, mas malapit ka na sa isang malaking espiritual na pagpapahayag kaysa sa iyong akala. Bago tayo magsimula, mag-iwan ka ng komento sa ibaba gamit ang salitang pahayag. Ito ay makakatulong upang palakasin ang iyong pananampalataya at magsilbi rin bilang isang pangako sa iyong natutunan ngayon. I-like ang video at mag-subscribe sa channel dahil kapag ginawa mo ito, matutulungan mong maabot ang ibang tao at matutunan din nila kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa kanila. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, ikaw ay nakikibahagi sa pagpapalaganap ng mensahe ng Diyos. Nais ko sanang ipagdiwang ka dahil nandito ka, aktibong nakikibahagi. Dahil madalas ang mga ganitong sandali ng pag-aaral ay ginagamit ng Diyos bilang isang daan ng pagbabago. At tandaan, ang pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pag-like at pagbabahagi ng video ay may espiritual na kapangyarihan. Maaari itong maging susi upang maikalat ang mensahe ng Diyos sa mga taong kailangan marinig ang katotohanan ito. Kaya bago tayo magpatuloy, magkomento ng kapayapaan kay Kristo upang magsimula tayo ng may puso na puno ng kapayapaang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay at maghanda. Dahil ang penultimate na bahagi ng video na ito ay maaaring ang susi upang magbukas ng isang espesyal na pagpapala sa iyong buhay. Ngayon, magsimula na tayo sa ating pag-aaral. Ang unang halimbawa na nais nating tuklasin ay ang panaginip ni Jose, isang lalaking mula sa kanyang kabataan ay nakaranas ng makalangit na karanasan na nagbigay malalim na marka sa kanyang buhay. Ngunit hindi ito basta panaginip, at kung iniisip mong ang mga panaginip na ibinibigay ng Diyos sa atin ay simple o walang kabuluhan, maghanda ka dahil ang kwento ni Jose ay magbibigay hamon sa iyong pananaw ukol sa mga panaginip.
Ang kwento ni Jose ay nagsimula sa isang simpleng ngunit propetikong panaginip. Si Jose, anak ni Jacob at Raquel, ay isang batang mangangarap. Isa sa mga panaginip na naranasan niya ayon sa aklat ng Henesis Kabanata 37 ay ang panaginip na siya at ang kanyang mga kapatid ay nasa bukirin na nag-aambag ng mga buklod ng trigo. Bigla ang buklod ni Jose ay tumayo at tumayo ng tuwid, habang ang mga buklod ng kanyang mga kapatid ay yumuko sa kanya. Isang panaginip ng malaking kahulugan, ngunit hindi ito naintindihan ng mga kapatid. Sila, na puno ng inggit at paninibugho, ay nakakita sa panaginip na ito bilang isang banta sa kanilang autoridad at katayuan. Ang panaginip ni Jose ay naghayag ng kalooban ng Diyos para sa hinaharap. Maaari mong isipin kung ano ang epekto ng panaginip na ito kay Jose. Siya ay 17 na taong gulang pa lamang at natanggap na ang isang bisyon ng kanyang hinaharap. Ngunit ang hindi niya alam noon ay ang daan patungo sa katuparan ng panaginip na iyon ay mahaba at puno ng pagsubok at mga sitwasyong susubok sa kanyang pananampalataya. Tulad ni Jose, madalas tayong binibigyan ng isang panaginip o bisyon na tila imposible matupad. Si Jose mismo sa kanyang kabataan ay hindi naisip na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng panaginip na iyon, ang Diyos ay naghahanda na para sa isang mas mataas na layunin para sa kanya. Ang mukhang simpleng panaginip ng pagiging dakila at ng status sa harap ng kanyang mga kapatid ay talagang isang paanyaya ng isang banal na tawag upang matupad ang isang mas mataas na layunin. Ang pagliligtas sa isang bansa mula sa isang malupit na taggutom. Minsan, binibigyan tayo ng Diyos ng mga bisyon na hindi agad natin nauunawaan. Ang ipinapakita sa atin ng panaginip ni Jose ay ito: kapag nakikipag-usap ang Diyos sa atin, binibigyan niya tayo ng mga piraso ng kanyang malaking plano, ngunit ang mga piraso ng ito ay hindi palaging madaling maintindihan o tanggapin. Ang mga panaginip ni Jose ay hindi direktang nagpapakita ng kanyang pag-angat sa kapangyarihan sa Ehipto ni ang pagliligtas sa kanyang pamilya mula sa tagutom. Sa halip, ang mga panaginip na ito ay maghahatid sa kanya sa isang landas ng pagdurusa, paghihiwalay at pagpapabaya. Bakit papayagan ng Diyos ang ganong paghihirap kung ipinakita na niya ang isang mataas na layunin kay Jose? Dito matatagpuan ang susi ng ating pagkaunawa. Madalas, ipinapakita ng Diyos sa ating mga panaginip ang mga bagay na kanyang gagawin sa atin at sa pamamagitan natin. Ngunit ang proseso upang mangyari ito ay hindi madali. Ang isang bagay na mukhang pagpapala sa umpisa, isang simpleng buklod ng trigo na tumayo, ay naging isang buhay na puno ng mga pagsubok at paghihirap. Ngunit sa proseso ng mga pagsubok na iyon, nagkaroon si Jose ng pagkakataon na magtiwala sa Diyos at makita ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang daan patungo sa katuparan ng isang panaginip ng Diyos ay hinuhubog ng katapatan at pagtitiis. Kapag iniisip mo ang buhay ni Jose, ang unang pumapasok sa isip ay ang kanyang kakayahang magtiwala sa Diyos sa gitna ng napakaraming pagsubok. Pagkatapos siyang tanggihan ng kanyang mga kapatid, ipinagbili siya bilang alipin papuntang Ehipto, kung saan nagtagal siya ng mga taon sa paglilingkod sa bahay ni Potifar, nakaranas ng mga maling akusasyon at sa huli, ikinulong. Ang mukhang pagtatapos ng kanyang panaginip ay talagang isang hakbang lamang na kinakailangan para sa kanyang paghahanda. Ang bawat pagsubok na naranasan ni Jose ay naglapit sa kanya sa mas malalim na pagkaunawa ng kanyang tunay na misyon. Ngayon, huminto sandali at magnilay-nilay tungkol sa iyong sariling buhay. Ilang beses ka na bang nakaranas ng mga panaginip at pangako mula sa Diyos? Ngunit ang daan patungo sa kanilang katuparan ay mas mahirap kaysa sa inaasahan mo. Ilang beses ka nang nakaramdam ng pagiging iniwan o hindi nauunawaan. Ang panaginip na mayroon ng Diyos para sa iyo ay malaki, ngunit ang daan patungo doon ay puno ng mga pagsubok.
Ang aral na matututuhan natin kay Jose ay na kahit na ang mga pangyayari ay tila laban sa atin, patuloy na kumikilos ang Diyos, patuloy kanyang hinuhubog at bawat hakbang na mahirap ay bahagi ng kanyang plano. Ang panaginip ni Jose ay nagtuturo rin sa atin tungkol sa pagpapatawad at pagkakasundo. Ang kwento ni Jose ay hindi nagtatapos sa kanyang pamumuhay ng kapangyarihan o sa pagkakamit ng yaman sa Ehipto. Ang tunay na pagbabago ay naganap nang muling magtagpo si Jose at ang kanyang mga kapatid, yaong mga nagtakda ng kanyang kapahamakan at tinalikdan siya. Tumindig siya bilang isang leader hindi lamang dahil sa kapangyarihan na mayroon siya, kundi dahil sa karunungang ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang tunay na kadakilaan ni Jose ay lumitaw sa kanyang kakayahang magpatawad, sa kanyang kahandaang itama ang mga relasyon at magpala sa mga nakasakit sa kanya. Nakahanda ka bang makita ang Diyos na gawing instrumento ng pagpapagaling at pagpapatawad ang iyong sakit at pagdurusa para sa mga nagkasala sa iyo? Ang mukhang hindi pagkakapantay-pantay o pagtataksil sa kamay ng Diyos ay nagiging isang pagkakataon upang magpatotoo sa kapangyarihan ng pagpapatawad at biyaya. Ang panaginip ni Jose bilang isang salamin ng layunin ng Diyos sa iyong buhay. Naisip mo na ba kung bakit pinayagan ng Diyos si Jose na dumaan sa lahat ng iyon? Baka kailangan niyang matutong magtiwala sa Diyos, hindi lamang sa mga sandali ng tagumpay, kundi pati na rin sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. Ang panaginip ni Jose ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa mga susunod na henerasyon, tungkol sa pag-iingat ng isang buong bansa. Ginamit ng Diyos sa kanyang karunungan si Jose bilang isang daluyan ng kaligtasan para sa marami. Ngunit ang proseso patungo sa katuparan ng panaginip ay isang tunay na paaralan ng pananampalataya. Ngayon, tumingin sa iyong sariling buhay. Ano ang ipinapakita sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga panaginip? Nahihirapan ka bang maunawaan ang direksyon na tinatahak niya para sa iyo? Maaring nararanasan mo ang isang hindi komportableng panahon tulad ni Jose, ngunit tulad ng ginawa niya, kailangan mong maniwala na ang daan ay kinakailangan upang matupad ang layunin ng Diyos. Ginagamit niya ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay upang ihanda ka para sa isang bagay na mas mataas. Ang mga panaginip ng Diyos ay maaaring malalim at misteryoso, ngunit laging may layunin. Hindi nagbibigay ang Diyos ng mga panaginip ng walang dahilan. Ang bawat bisyon, bawat panaginip ay isang pagkakataon para siya ay makipag-usap sa iyo ng malapit at personal. Kapag nakatanggap ka ng panaginip mula sa Diyos, kahit na hindi mo pa ito lubos na naiintindihan, maghanap ng kanyang gabay, magdasal, ukol dito at magkaroon ng lakas ng loob na sundin ang anumang ipapakita niya sa iyo. Gaya ng nangyari kay Jose, maaaring matupad ang iyong panaginip sa isang paraang hindi mo inasahan, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi hawak ng Diyos ang lahat. Sa kabaligtaran, siya ay naghahanda ng isang bagay na malaki, isang bagay na hindi mo pa kayang intindihin ngayon, ngunit sa paglipas ng panahon, magiging malinaw ito. Ang panaginip ni Jose ay nagpapakita sa atin na nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa mga paraang hindi natin agad na mauunawaan. Ipinapakita niya ang mga malalim na plano para sa ating buhay, ngunit kadalasan ang daan patungo sa katuparan ng mga panaginip na iyon ay puno ng pananampalataya, pagtitiis at pagpersebero. Si Jose ay tapat, hindi alintana kung gaano man karami ang pagsubok na dumating. At ito rin ang nais ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay may mga panaginip o bisyon na hindi mo paganap na nauunawaan, malaman mong kumikilos ang Diyos sa iyong buhay at ang layunin niya para sa iyo ay unti-unting ipinapakita sa iyo. Huwag mawalan ng pag-asa sa mga sandali ng pagdurusa o pag-aalinlangan dahil maaaring naghahanda ang Diyos ng isang dakilang bagay para sa iyong hinaharap.
Gaya ni Jose, ikaw rin ay itataas upang matupad ang isang layuning banal kahit na ang daan patungo roon ay hindi inaasahan at puno ng pagsubok. Kung paano ang mga panaginip ay humahamon sa ating pagkaunawa, ang kwento ni Daniel kung may isang bagay na itinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip, ito ay na madalas ang mga banal na pahayag ay hindi ibinibigay sa malinaw at madaling maintindihang paraan. Sa halip, nakikipag-usap siya sa atin sa mga paraang humahamon sa atin na magsaliksik ng mas malalim, magtiwala ng buo at umasa sa Kanya upang maunawaan ang mga misteryo sa ating paligid. Ang kwento ni Daniel at ang panaginip ni Haring Nabucodonosor ay isang perpektong halimbawa nito. Dito, hindi tayo nakikitungo lamang sa isang panaginip, kundi isang propetikong vision na magbabago sa kapalaran ng isang buong bansa at maghahayag ng soberanya ng Diyos sa mga kaharian ng mundo. Ang panaginip ni Haring Nabucodonosor at ang pangangailangan ng banal na pagpapaliwanag si Haring Nabucodonosor, ang namumuno sa Babylonia, ay nagkaroon ng panaginip na labis na nagpagulo sa kanya. Isang panaginip na kasing vivid at misteryoso na hindi niya man lang matandaan ang mga detalye, ngunit alam niyang ito ay may malalim na kahulugan. Tinawag niya ang lahat ng kanyang mga pantas, manghuhula, mangkukulam at astrologer, at hiniling na hindi lang nila ipaliwanag ang panaginip, kundi pati na rin ito ay muling ikwento. Ang hari ay labis na nag-alala dahil alam niyang may malaking kahalagahan ang panaginip na yon para sa hinaharap ng kanyang imperyo. Nang hindi ito maipaliwanag ng sinuman, naging mas malupit pa ang sitwasyon. Sa isang sandali ng kalungkutan, ipinag-utos ni Nabucodonosor ang pagpatay sa lahat ng mga pantas sa Babylonia. Kasama sa utos na ito sina Daniel at ang kanyang 3 kaibigan na kabilang sa mga batang Israelita na ipinatapon sa Babylonia. Subalit, hindi nagdesperado si Daniel. Alam niyang ang Diyos ng Israel ang may sagot sa lahat ng bagay, pati na rin sa mga misteryong nakatago sa mga panaginip. Ang tugon ni Daniel, pananampalataya, karunungan at pagpapakumbaba. Ang ginawa ni Daniel ay isang halimbawa kung paano tayo dapat kumilos kapag nahaharap tayo sa mga sitwasyon na wala tayong kontrol. Sa halip na mawalan ng pag-asa, siya ay lumapit sa panalangin. Si Daniel, na may kababaang loob at pananampalataya, ay humiling sa Diyos ng karunungan upang maunawaan ang panaginip ni Nabucodonosor. Siya at ang kanyang mga kaibigan na sina Ananias, Misael at Azarias ay nagsumamo sa Panginoon sa panalangin. Hinihinging ipakita niya ang pagpapaliwanag ng panaginip na iyon dahil alam nilang ang tanging sagot sa isang misteryosong bagay ay ang karunungan mula sa Diyos. At sumagot ang Diyos. Ibinigay niya kay Daniel ang panaginip ni Nabucodonosor. Hindi lamang ang mga detalye ng panaginip, kundi pati na rin ang kahulugan nito. Ang nakataya dito ay hindi lamang ang isang simpleng pagnanais na masolusyunan ang isang palaisipan, kundi ang hinaharap ng isang buong bansa. Ang karunungan ni Daniel at ang kanyang tugon sa hamon ay nagpapakita ng isang mahalagang aral. Kapag tayo ay lumapit sa Diyos ng tapat at may pananampalataya, Siya ay magpapakita sa atin at ipapakita niya sa atin ang mga sagot na ating kinakailangan. Ang panaginip ni Nabucodonosor, ang malaking estatwa at ang mga kaharian ng mundo, ang panaginip na ibinunyag ng Diyos kay Daniel ay tungkol sa isang malaking estatwa na may ulo ng ginto, dibdib at mga braso ng pilak, tiyan at mga hita ng tanso, mga binti ng bakal at mga paa na kalahating bakal at kalahating putik. Ang estatwang ito ay kumakatawan sa mga malalaking imperyo na lilitaw sa buong kasaysayan. Nagsisimula sa Babylonia na kinakatawan ng ulo ng ginto. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Daniel na pagkatapos ng imperyong Babylonia, lilitaw ang iba pang mga kaharian, mas mahina ngunit makapangyarihan pa rin. Inilarawan niya kung paano
Sa huling mga araw, isang bato na hindi gawa ng mga kamay ang sisira sa estatwang ito at magwawasak sa lahat ng mga kaharian ng tao na magtataguyod ng wakas ang walang hanggang kaharian ng Diyos na hindi kailanman mawawasak. Ngayon, ilagay ang iyong sarili sa posisyon ni Daniel. Nakakatanggap ka ng isang pahayag mula sa Diyos tungkol sa isang bagay na hindi pa nangyayari, isang bagay na may kinalaman sa hinaharap ng buong kasaysayan ng sangkatauhan. Paano ka magre-react? Hindi lamang natanggap ni Daniel ang panaginip, kundi siya rin ang may responsibilidad na ipahayag kay Haring Nabucodonosor ang sunod-sunod na mga pangyayaring makakaapekto hindi lamang sa Babylonia, kundi pati na rin sa buong sangkatauhan. Ang bigat ng responsibilidad ay napakalaki, ngunit nagtiwala si Daniel ng lubos sa kapangyarihan ng Diyos na ibigay sa kanya ang tamang pagpapaliwanag. Ang soberanya ng Diyos sa lahat ng mga kaharian at ang layunin ng mga panaginip ang itinuturo sa atin ng kwento ng panaginip ni Nabucodonosor. Una, makikita natin na ang Diyos ay soberano. Siya ang may ganap na kontrol sa kasaysayan ng mga kaharian sa mundo at ibinubunyag niya sa kanyang mga lingkod ang mga mangyayari upang tayo ay maging mga kasangkapan ng kanyang kalooban. Ang panaginip ni Nabucodonosor na ipinaliwanag ni Daniel ay isang paraan ng Diyos upang ipakita na kahit na ang mga kaharian ng tao ay mukhang makapangyarihan at hindi matitinag, sila ay pansamantala. Tanging ang kaharian ng Diyos ang walang hanggan at hindi magbabago. Ngunit ano ang matututunan natin mula rito para sa ating personal na buhay? Madalas, dumaraan tayo sa mga mahihirap na panahon kung saan ang mga kalagayan ay tila mabigat at ang mga hamon ay tila hindi malalampasan. Maaari tayong maging katulad ni Nabucodonosor, nalilito, nawawala, hindi alam kung anong landas ang tatahakin. O maaari tayong maging katulad ni Daniel, may buong tiwala sa Diyos. Alam na siya ang may kontrol at karunungan upang ipakita sa atin kung ano ang ating dapat maintindihan. Maaaring gamitin ng Diyos ang mga panaginip upang ipakita sa atin ang hinaharap, ngunit ginagamit din niya ang mga panaginip upang ipakita ang kanyang soberanya. Kapag ikaw ay nananaginip, hindi lang ikaw tumatanggap ng mensahe, kundi ikaw ay inimbitahan na magtiwala sa Diyos upang maunawaan ang kanyang walang hanggan na plano. Ang mga panaginip ng Diyos ay hindi lamang mga larawan ng kung ano ang darating, kundi mga pagkakataon upang mas makilala natin ang kanyang kalooban. Paano iinterpreta ang iyong mga panaginip? Maghanap ng karunungan mula sa Diyos ngayon. Maaaring itanong mo, paano ko maiintindihan ang aking sariling mga panaginip? Ang sagot ay simple. Maghanap ng karunungan mula sa Diyos. Hindi nagtiwala si Daniel sa kanyang sariling kakayahan upang magpaliwanag ng mga panaginip. Siya ay humiling sa Diyos sa panalangin at humingi ng banal na karunungan. Ang Diyos sa kanyang kabutihan ay ipinakita ang kahulugan sa kanyang lingkod. Ganun din kapag ikaw ay nakatanggap ng isang panaginip na nakakabahala o nagdudulot ng mga pagdududa, lumapit ka sa Diyos. Siya lamang ang makapagbubukas ng iyong mga mata at magbibigay ng tamang pag-unawa. Dagdag pa rito, alalahanin na hindi lahat ng panaginip ay isang banal na pahayag. Hindi lahat ng panaginip ay may propetikong kahulugan. Ngunit kapag may nagsasabi sa iyong puso na ang panaginip ay may mahalagang mensahe, magdasal sa Diyos. Hilingin na ipinakita niya ang kahulugan gaya ng ginawa niya kay Daniel. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng karunungan upang makilala mo ang pagkakaiba sa pagitan ng mga panaginip na produkto lamang ng isip at mga panaginip na may layuning makalangit. Ang kababaang loob at tapang ni Daniel. Ano ang iyong papel? Isa pang mahalagang aral na matututunan natin mula kay Daniel ay ang kanyang kababaang loob. Nang matanggap ni Daniel ang pahayag ng panaginip, hindi siya naghahangad ng kasikatan o pagkilala. Siya ay naging tapat.
at inamin na ang lahat ng kanyang nalalaman ay isang kaloob mula sa Diyos. Ginamit niya ang karunungan na natamo upang tuparin ang misyon na ibinigay sa kanya. Ito ay nagtuturo sa atin na laging maging mapagpakumbaba at magpasalamat na ang lahat ng karunungan ay nagmumula sa Diyos. Kapag siya ay nagbukas ng isang pahayag sa iyo, maging ito ay isang panaginip o vision, ang responsibilidad ay malaki. Gaya ni Daniel, dapat mo itong gamitin upang luwalhatiin ang Diyos at maglingkod sa iba, hindi upang maghanap ng pansariling papuri. Ang tapang ni Daniel ay karapat-dapat din na tularan. Kinailangan niyang humarap sa isang makapangyarihang hari at isang buong imperyo at sabihin ang isang bagay na ayaw nilang marinig. Kapag tinawag ka ng Diyos upang magsabi ng katotohanan, kahit na ito ay mahirap, magkaroon ng tapang. Lagi siyang magiging kasama mo tulad ng pagsama niya kay Daniel na gumagabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang mga panaginip na ibinibigay ng Diyos ay mga pagkakataon upang mas maintindihan natin ang kanyang layunin para sa ating buhay at para sa mundo. Maaaring sila ay isang larawan ng kanyang walang hanggan na plano, gaya ng ipinakita ng panaginip ni Nabucodonosor tungkol sa mga kaharian. Ang kwento ni Daniel ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa Diyos, maghanap ng kanyang karunungan at magkaroon ng tapang upang ipahayag ang mga banal na katotohanan kahit na ito ay mahirap. Ngayon, iniimbitahan kita na magnilay-nilay. Anong mga panaginip ang iyong naranasan kamakailan? Nakikita mo ba sila bilang mga mensahe mula sa Diyos o bilang mga simpleng pagninilay lamang mula sa iyong isipan? Alalahanin mo, gaya ni Daniel, maaari kang maghanap ng karunungan mula sa Diyos at humingi na ipahayag niya ang pagpapaliwanag. Magtiwala ka sa Panginoon, siya ang may sagot sa mga misteryo na nasa harap mo. Kapag tayo ay lumapit sa Diyos sa panalangin, binubuksan niya ang ating mga mata at binibigyan tayo ng tamang pagkaunawa. Gaya ni Daniel, maaari tayong maging mga kasangkapan ng banal na karunungan sa isang mundong puno ng mga hindi tiyak na bagay. Ang ipinakita ng Diyos kay Daniel ay maaari ring ipakita sa iyo at kasabay nito ay isang malaking responsibilidad na mamuhay ayon sa kanyang layunin. Ang panaginip ni Jacob, paano ang Diyos ay nagpapakita sa panahon ng pag-iisa si Jacob, anak ni Isaac at Rebecca, ay nagkaroon ng isa sa mga pinakapangunahing at makapangyarihang panaginip sa Biblia. Ang kanyang panaginip hindi lamang nagbago sa kanyang buhay, kundi naging isang makapangyarihang simbolo kung paano nagpapakita ang Diyos sa kanyang mga anak, lalo na sa mga oras ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Sa kabaligtaran ni Jose, Daniel at iba pa, si Jacob ay hindi naghahanap ng mga sagot mula sa Diyos. Siya ay tumatakas mula sa isang problema, tumatakas mula sa kanyang pamilya, mula sa galit ng kanyang kapatid na si Esau matapos niyang nakawin ang kanyang pagpapala. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtakas at kalungkutan, dito nagpakita ang Diyos sa kanya sa isang malalim at makapangyarihang paraan. Ang pagtakas ni Jacob at ang paghahanap ng kapayapaan, si Jacob ay niloko ang kanyang ama, si Isaac, at ninakaw ang pagpapala ng pagiging panganay na nakalaan para sa kanyang kapatid na si Esau. Dahil dito, nang maramdaman niyang ang galit ni Esau ay umaabot sa punto ng paghihiganti, tumakas si Jacob papuntang bahay ng kanyang tiyuhin na si Laban sa Haran. Mag-isa siya nasa desyertong walang kasama, walang suporta. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa isang lugar kung saan siya ay nagpahinga gamit ang isang bato bilang unan. Isang lalaking tumatakas, isang tao na malayo sa lahat ng kilala niya. Ngunit sa mismong oras na ito ng pag-iisa at kalungkutan, doon nagpakita ang Diyos. Ang tanawin ay mag-isa, halos walang pag-asa. Si Jacob ay nag-iisa, wala ang mga kasiguraduhan ng dati, walang ang pagginhawa ng kanyang pamilya, at walang ang seguridad ng kanyang tahanan.
Marami sa atin ang nakakaranas ng ganitong pakiramdam sa ilang mga punto sa buhay, malayo sa lahat ng pamilyar sa atin, nag-iisa sa ating paglalakbay, marahil tumatakas mula sa mga sitwasyong nakasakit sa atin o nagdulot sa atin ng krisis. At sa mga ganitong sandali, sa pag-iisa at kawalan ng sigurado, dito natin matutuklasan ang Diyos. Ang disyertong pinagdadaanan ni Jacob ay, sa katunayan, isang lugar ng banal na pakikipagtagpo. Ang hagdan, ang pananaw ng koneksyon sa pagitan ng langit at lupa habang natutulog siya sa gabi, nagkaroon si Jacob ng isang panaginip. Nakita niya ang isang hagdan na umaabot mula sa lupa hanggang sa langit, at ang mga anghel ng Diyos ay umaakyat at bumababa rito. Sa tuktok ng hagdan ay naroon ang Panginoon at nagbigay siya ng isang makapangyarihang pangako kay Jacob. Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham, iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupa na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo. Pinagtibay ng Diyos ang tipan na ginawa kay Abraham at Isaac, at sinabi kay Jacob na ang kanyang salinlahi ay magiging kasing dami ng alabok sa lupa, at sa pamamagitan ng kanya ay pagpapalain ang lahat ng mga pamilya sa mundo. Nangako rin ng Diyos kay Jacob na magiging kasama siya sa lahat ng kanyang paglalakbay, at siya'y magbibigay sa kanya ng proteksyon. Ano ang itinuturo sa atin ng panaginip na ito? Una sa lahat, ang hagdan na nag-uugnay ng langit at lupa ay isang napakabigat na simbolo ng paraan kung paano tayo kinakausap ng Diyos. Ang hagdan ay ang koneksyon, ang tulay sa pagitan ng banal at ng tao. Hindi ito lamang isang pananaw ni Jacob, kundi isang metapora ng kung paano ang langit ay laging bukas para sa atin at kung paano ang presensya ng Diyos ay hindi malayo, kundi abot kamay natin. Ang mga anghel na umaakyat at bumababa sa hagdan ay nagpapakita na ang komunikasyon sa pagitan ng Diyos at tao ay palagian at aktibo. Hindi malayo ang Diyos, siya ay malapit at kinakausap niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita, mga panaginip at ang kanyang espiritual na presensya. Ang hagdan bilang simbolo ni Hesukristo, mayroon pang mas malalim na kahulugan sa pananaw ni Jacob na ipapahayag sa mga kasunod na kasulatan. Ang hagdan ay isang imahe na tumutukoy kay Hesukristo. Nang makipag-usap si Jesus kay Natanael sa Juan 1:51, sinabi niya, "Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, makikita ninyo ang langit na bukas, at ang mga anghel ng Diyos ay umaakyat at bumababa sa ibabaw ng anak ng tao." Ang hagdan na nakita ni Jacob sa kanyang panaginip ay isang uri ng pagninuno sa pagpapakita ni Kristo bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at tao. Si Kristo ang hagdan na nag-uugnay ng langit at lupa. Siya ang daan kung paano natin maa-access ang presensya ng Diyos. Ang panaginip ni Jacob, bagamat isang natatanging karanasan, ay nagsisilbing isang paunang anunsyo ng gawaing pagpapatawad ni Kristo na nagbigay sa atin ng tunay na koneksyon sa Diyos. Ang pangako ng Diyos, presensya, proteksyon at layunin sa panaginip ni Jacob, hindi lamang ipinakita ng Diyos ang hagdan, kundi nagbigay din siya ng mga pangako na may malalim na kahulugan ng pag-asa at kalakasan. Sinabi ng Diyos kay Jacob na ang galupa kung saan siya humiga ay ibibigay niya sa kanya at sa kanyang mga inapo. Bagamat si Jacob ay tumatakas at nag-iisa, hindi siya pababayaan ng Diyos. Hindi lamang ito pangako ng isang pisikal na teritoryo, kundi isang pangako na ang Diyos ay laging kasama ni Jacob, na siya ay magbibigay ng gabay sa kanya sa lahat ng kanyang paglalakbay. Ilang beses na ba tayong nakaramdam ng kalungkutan tulad ni Jacob na malayo sa ating mga pamilya, kaibigan, o kahit mula sa ating kapayapaan sa isip? Ang itinuturo ng panaginip na ito ay na kahit sa mga pinakamatinding sitwasyon ng kalungkutan, ang Diyos ay kasama natin.
Hindi siya nagtatago sa atin sa mga madilim na sandali, kundi siya ay nagpapakita sa atin hindi lamang sa mga oras ng kasiyahan, kundi lalo na sa mga oras ng dilim sa ating kaluluwa, nang tayo ay nag-iisa o walang direksyon. Nangako ang Diyos na siya ay magiging kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ginagabayan tayo at binibigyan tayo ng proteksyon upang makarating tayo sa ating pinakamataas na layunin. Pagkilala sa presensya ng Diyos sa ating buhay, nang magising si Jacob, natakot siya. Sinabi niya, "Tunay ngang ang Panginoon ay narito sa lugar na ito at hindi ko alam." Nalaman ni Jacob na ang lugar na iyon ay hindi lamang isang ordinaryong lugar. Ito ang mismong lugar kung saan nagpakita ang Diyos. Si Jacob ay gumawa ng isang tipan na nagsabing kung ang Diyos ay makakasama niya, maglilingkod siya sa Panginoon at magbibigay ng ikapu ng lahat ng pagpapala na ibibigay ng Diyos sa kanya. Ano ang matututunan natin mula sa reaksyon ni Jacob? Kapag ang Diyos ay nagpapakita sa ating buhay, tulad ng kanyang pagpapakita kay Jacob, madalas ay hindi agad natin nakikilala ang kanyang presensya. Tayo ay abala sa ating mga paghihirap at pagsubok, kaya't hindi natin makita ang pagkilos ng Diyos sa ating paligid. Ngunit kapag ang Diyos ay nagpakita sa atin, kinakailangan natin ng lakas ng loob na kilalanin ang kanyang presensya at magbigay ng tugon na may pananampalataya. Si Jacob, nang matukoy ang pagpapakita ng Diyos, ay gumawa ng isang mahalagang desisyon. Nagbigay siya ng pangako sa Panginoon, kinilala niyang kasama siya ng Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang paglalakbay. Ang hagdan at ang ating espiritual na paglalakbay. Paano tinutulungan tayo ng Diyos? Nakakita si Jacob sa kanyang panaginip ng isang hagdan na nag-uugnay sa langit at lupa. Ang hagdan ay ang punto ng pagtagpo sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos. Para sa atin, ito ay isang malakas na paalala na ang Diyos ay laging bukas at abot kamay. Siya ay kumukonekta sa atin sa pamamagitan ng ating mga panalangin, ng kanyang salita at ng kanyang presensya sa ating araw-araw na buhay. Tuwing tayo ay nananalangin, tuwing binubuksan natin ang Biblia, tayo ay umaakyat sa hagdan, nilalapitan ng Diyos at tinatanggap ang kanyang gabay. Ang mga anghel na umaakyat at bumababa ay kumakatawan sa mga paraan kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Madalas, ipinapadala ng Diyos ang kanyang tulong sa pamamagitan ng mga tao, mga sitwasyon, o kahit sa mga panaginip at pahayag. Ang hagdan ni Jacob ay isang paanyaya upang mas kilalanin natin ang Diyos at makipag-ugnayan sa Kanya ng mas malalim at tuloy-tuloy upang higit nating maunawaan ang Kanyang plano para sa ating buhay. Ang pangako ni Jacob, isang tawag sa katapatan at paglilingkod sa paggawa ng pangako ng katapatan kay Diyos. Hindi lamang ipinahayag ni Jacob ang pasasalamat para sa pagpapahayag na natamo niya. Siya ay nagtatag ng isang tipan ng pagtatalaga sa Panginoon. Nangako siya na maglilingkod sa Diyos at magbibigay ng ikapo ng lahat ng bagay na ipagkakaloob sa kanya ng Diyos. Ang pangako ni Jacob ay isang tugon ng pananampalataya at pasasalamat sa mga pangako ng Diyos. Siya ay nag-recognize na ang kanyang buhay at ang kanyang paglalakbay ay nasa kamay ng Diyos at nais niyang manatiling tapat sa tawag na iyon. Ito ay isang paalala para sa ating lahat. Kapag ang Diyos ay nagpapakita sa atin, tulad ng pagpapakita niya kay Jacob, mahalaga na tayo ay magbigay ng tugon ng katapatan. Hindi nagpapakita ang Diyos sa atin upang tayo lamang ay makaranas ng aliw o pansamantalang inspirasyon, kundi upang tayo ay imbitahan na sundan ang kanyang landas, magtiwala sa kanyang mga pangako, at maging mga kasangkapan sa kanyang gawain sa mundo. Ang pananaw ng hagdan na nakita ni Jacob ay isa sa pinakamalalim at makapangyarihang imahen ng kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang hagdan ay ang koneksyon sa pagitan ng langit at lupa, sa pagitan ng banal
at tao. Pinapaalala nito sa atin na bagamat tayo ay maliliit at limitado, ang Diyos ay laging bukas sa atin, handang gabayan tayo, protektahan tayo, at pagpalain tayo. Tulad ni Jacob, maaaring ikaw ay dumadaan sa mga panahon ng pag-iisa, pagdududa o kahit pagtakas. Ngunit tulad niya, maaari mong matiyak na ang Diyos ay kasama mo. Ang hagdan ay nariyan para sa iyo. Maaari kang umakyat, maaari kang bumaba, maaari mong pumasok sa presensya ng Diyos anumang oras. Hanapin mo ang Diyos sa panalangin, buksan ang iyong puso at Siya ay magpapakita sa iyo. At kapag ang Diyos ay magpakita sa iyo, tulad ng ginawa niya kay Jacob, magtaglay ka ng lakas ng loob na tumugon ng may pananampalataya at katapatan. Kilalanin ang kanyang presensya, gawin ang pangako ng katapatan at sundan ang kanyang direksyon. Ang mayroon ng Diyos para sa iyo ay higit pa sa iyong inaasahan. Ang hagdan na kanyang inaalok ay ang daan patungo sa kagalakan ng kanyang pangako, isang pangako ng buhay na sagana at walang hanggan. Mula sa panaginip hanggang sa pagtupad ng layunin, si Jose, anak ni Jacob, ay isa sa mga pinakakawili-wiling karakter sa Biblia, hindi lamang dahil sa kanyang dramatikong kwento, kundi pati na rin sa lalim ng espiritual na mensahe na taglay nito. Ang panaginip ni Jose at ang mga sumunod na pangyayari sa kanyang buhay ay nagpapakita kung paano mayroong pangwalang hanggang layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin, kahit na hindi natin nakikita ang daraanan natin. Ang paglalakbay ni Jose ay puno ng sakit, pagtanggi at pagkawala. Ngunit ang mga bagay na tila isang walang katapusang siklo ng paghihirap ay sa katunayan bahagi ng pagtupad ng plano ng Diyos para sa kanyang buhay at para sa kaligtasan ng isang buong bansa. Si Jose, ang pinakapaboritong anak ni Jacob, ang anak na ipinanganak sa kanyang katandaan, kaya't siya ay labis na minahal. Dahil dito, kinamumuhian siya ng kanyang mga kapatid. Hindi lamang dahil sa espesyal na pagmamahal na ipinapakita sa kanya ng kanyang ama, kundi pati na rin dahil sa mga pambihirang panaginip na nagsimulang magpakita. Isa sa mga panaginip na ibinahagi niya sa kanyang mga kapatid ay nagsasabi ng isang dakilang pananaw tungkol sa kanyang hinaharap. Nakikita niyang magpapakumbaba ang kanyang mga kapatid sa kanya. Ang mga panaginip na ito ay nagdulot ng matinding hinagpis sa kanyang mga kapatid na noon ay may inggit sa kanya. Ngunit ang mga panaginip na ito na sa tingin ng iba ay simpleng pantasya ay mga pahayag mula sa Diyos. Ipinapakita nila ang isang hinaharap kung saan si Jose ay mailalagay sa isang mataas na posisyon ng autoridad. Ngunit para mangyari ito, kailangang dumaan si Jose sa isang mahaba at masakit na proseso ng paghahanda. Ginamit ng Diyos ang mga pagsubok at paghihirap sa kanyang buhay upang hubugin siya at ihanda siya para sa dakilang layunin na mayroon siya para sa kanya. Ang mahirap na proseso, ang pagtatrabaho ng Diyos sa ating pagbuo ng katanggap, si Jose ng mga panaginip, ngunit ang paglalakbay patungo sa pagtupad ng mga pangako ay hindi naging madali. Dahil sa inggit, ipinagbilis siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin sa isang karaban na dumaan at dinala siya sa Ehipto. Doon, nakaranas siya ng buhay bilang alipin ng mga hindi makatarungang pangyayari at sa huli ng maling paratang na nagdala sa kanya sa bilangguan. Maaring nag-isip si Jose na tapos na ang lahat, maaring siya ay nagalit sa Diyos, ngunit hindi niya ito ginawa. Pinanatili niya ang kanyang pananampalataya at nagtitiwala siya na sa kabila ng lahat, ang Diyos ay may ginagawa sa kanyang buhay. Hindi isang pagkatalo ang pagkakabilanggo ni Jose. Sa halip, ito ay isang paghahanda. Sinubok ang kanyang integridad at pananampalataya at ginamit ng Diyos ang kanyang mga karanasan upang ihanda siya para sa mga susunod pang pagkakataon. Ang katotohanan na siya ay naging tagapagsalin ng mga panaginip kahit pa sa bilangguan ay hindi aksidente.
siya ay hinuhubog para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang maiisip. Maraming beses kapag tayo ay dumaranas ng mga mahihirap na panahon, nararamdaman natin na tayo ay itinatapon sa ilalim ng isang malalim na balon na walang direksyon o pag-asa. Maaring ito ay pagkawala ng trabaho, nasirang relasyon, isang hindi inaasahang sakit o malalim na pagkabigo. Ngunit sa mga sandaling ito ng tila pagkatalo, dito nagtatrabaho ang Diyos sa atin. Hinuhubog niya tayo, inihahanda tayo para sa isang bagay na hindi pa natin nakikita. Ang paghihirap ni Jose ay nagtuturo sa atin na hindi nawawala ang Diyos sa kontrol. Kahit sa pinakamahirap na mga sitwasyon, siya ay kasama natin. Tinutulungan tayo at binabago tayo para sa pagtupad ng kanyang plano. Ang pagtukoy ng mga panaginip. Ang layunin ng Diyos na nahayag pagkatapos ng ilang panahon sa bilangguan, nagkaroon si Jose ng pagkakataon na magpaliwanag ng mga panaginip ng dalawang opisyal ng paraon, ang tagain at ang panadero. Ang mga pagpapaliwanag ni Jose ay tumpak at ang mga pangako na kanyang sinabi ay natupad. Ang tagain ay ibinalik sa kanyang posisyon, samantalang ang panadero ay ipinako ayon sa paliwanag ni Jose. Ngunit nang ang tagain ay ibinalik, siya ay nakalimot kay Jose sa loob ng 2 taon. Muli maaring naramdaman ni Jose na siya ay pinabayaan, ngunit siya ay naghintay ng may pasensya. Sa wakas, nang magkaroon ng isang misteryosong panaginip ang paraon, naalala ng tagain si Jose. Dinala siya sa harap ng paraon at ibinigay sa kanya ng Diyos ang tamang pagpapaliwanag ng panaginip. Napanaginipan ng paraon ang 7 matatabang baka na nilulunok ng 7 payat na baka at ang 7 punong trigo na puno ay kinain ng mga punong trigo na tuyo. Ipinaliwanag ni Jose na ang panaginip ay nangangahulugang 7 taon ng kasaganaan na susundan ng 7 taon ng tagtuyot. Dahil sa pahayag na ito, itinalaga ng paraon si Jose sa isang mataas na posisyon ng kapangyarihan. Pinagkatiwalaan siya na pamahalaan ang mga yaman ng Ehipto upang matiyak na ang bansa ay makaliligtas sa mga taon ng kakulangan. Kailan ang layunin ng Diyos ay nagiging maliwanag ngayon. Si Jose ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan, ngunit ang tunay na layunin ng Diyos sa kanyang paglalagay sa posisyong iyon ay hindi lamang upang iligtas ang Ehipto. Mayroon pang mas malaking plano ang Diyos na may kinalaman sa kaligtasan ng kanyang sariling pamilya. Sa mga taon ng tagtuyot, dumating ang kanyang mga kapatid mula sa Canaan upang humingi ng pagkain. Dito, ang mga panaginip ni Jose ay naging realidad. Ang kanyang mga kapatid na hindi alam ay nagpatira pa sa harap niya, gaya ng nakita niya sa kanyang unang panaginip. Ngayon na si Jose ay nasa mataas na posisyon, nagkaroon siya ng pagkakataon na maghiganti sa mga kapatid na nagtaksil sa kanya. Ngunit sa halip na maghiganti, pinatawad niya sila. Ipinaliwanag niya na lahat ng nangyari ay bahagi ng plano ng Diyos upang mapanatili ang buhay ng maraming tao. Sinabi niya, inyong ginawa ito sa masama, ngunit ginawa ito ng Diyos upang maganap ang mabuti, upang magtulungan ng marami upang manatili silang buhay. Genesis 50:20. Naiintindihan ni Jose ang isang bagay na madalas tayong matagal bago matutunan, na ang mga hamon at sakit na ating kinakaharap ay hindi aksidente o parusa, kundi bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Madalas, ang ating mga pangarap ay natutupad sa mga paraan na hindi natin agad nauunawaan, ngunit sa paglipas ng panahon, ipinapakita nito ang walang hanggang layunin ng Diyos. Ang pagtanggap ng Diyos sa gitna ng pagdurusa hindi lamang isang tao, si Jose na may mga panaginip, kundi isa rin siyang tao ng espiritual na pananaw. Hindi lamang siya tumingin gamit ang mga mata ng laman, kundi gamit ang mga mata ng pananampalataya. Sa gitna ng lahat ng mga pagsubok, naunawaan niya na ang Diyos ay kumikilos.
Itinuturo sa atin ito na kapag dumaranas tayo ng mga mahihirap na sandali, dapat nating pagnilayan ang ating mga kalagayan mula sa pananaw ng Diyos. Sa halip na mawalan ng pag-asa, maaari tayong magtiwala na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may layunin ang Diyos para dito. Nang malaman ng mga kapatid ni Jose kung sino siya, natakot sila, iniisip nilang maghihiganti siya. Ngunit si Jose ay tumugon ng may karunungan na tanging galing mula sa Diyos. Naunawaan niya na ang kanyang paglalakbay ng paghihirap ay isang paghahanda para sa mas mataas na layunin na magligtas ng buhay at tuparin ang mga plano ng Diyos para sa kanyang pamilya at bansa. Ang pagpapatawad ni Jose, pagtanggal sa nakaraan at pagtanggap sa hinaharapang pagpapatawad ni Jose ay isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng pagpapalaya na matutunghayan natin sa kasulatan. Bagamat siya ay nagdusa sa kamay ng kanyang mga kapatid, pinili niyang patawarin sila at nauunawaan niyang ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba kundi para din sa kanyang sariling kapakinabangan. Ang pagpapatawad ay isang susi upang matupad ang plano ng Diyos sa ating buhay. Sa pagpapatawad, hindi lamang natin pinapalaya ang iba, kundi pati na rin ang ating sarili at pinapayagan ang Diyos na maganap ang kanyang layunin sa pamamagitan natin. Si Jose, nang ipatawad ang kanyang mga kapatid, ay hindi tinatanggal ang sakit na naranasan. Ngunit tinatanggap niyang ginamit ng Diyos kahit ang masamang ginawa ng tao upang matupad ang kanyang mga plano. Ang pagpapatawad ay hindi nagpapaalis ng sakit, ngunit binabago ang ating pananaw tungkol dito. Sa pagpapatawad, pinipili nating magtiwala sa Diyos at sa kanyang pagkontrol sa lahat ng bagay, kahit hindi natin nauunawaan ang mga dahilan sa likod ng ating mga karanasan. Ang kwento ni Jose at ang kahalagahan nito sa ating buhay tinuturo sa atin ng kwento ni Jose ang maraming mahahalagang aral tungkol sa mga pangarap at providensya ng Diyos. Una sa lahat, dapat nating matutunan na ang mga pangarap na inilagay ng Diyos sa ating mga puso ay hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan, kundi kadalasan ay para sa mas mataas na layunin na makikinabang ang iba. Ang mga pangarap ni Jose ay hindi lang tungkol sa kanyang pag-akyat sa kapangyarihan, kundi sa pagpapreserba ng buhay ng maraming tao. Ginamit ng Diyos si Jose bilang instrumento ng kaligtasan sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Israel at ng sangkatauhan. Dagdag pa, tinuturo ng kwento ni Jose na ang daan patungo sa pagtupad ng mga pangarap ng Diyos ay madalas ay kasama ang paghihirap at mga pagsubok. Ngunit ang mga pagsubok na ito ay hindi walang kabuluhan. Bahagi ito ng proseso ng pagbabagong anyo at paghahanda para sa mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Kapag tayo ay dumaranas ng kahirapan, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay humuhubog sa atin para sa mas mataas na layunin. Panghuli, tinatawagan tayo ng kwento ni Jose sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi lamang isang utos, kundi isang paraan ng pagpapalaya. Kapag nagpapatawad tayo, binibigyan natin ng lugar ang layunin ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay at tayo ay pinapalaya mula sa mga gapos ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay nagbibigay daan para tignan ang hinaharap ng may pag-asa. Alam nating hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang iyong pangarap at ang layunin ng Diyos tulad ni Jose, mayroon ka ring mga pangarap. Marahil ikaw ay tinawag para sa isang dakilang layunin, ngunit tulad ni Jose, ang layunin na ito ay hindi matutupad ng walang proseso ng paghahanda. Marahil ikaw ay dumaan na sa mga pagsubok at kabiguan, ngunit tandaan mo, ang bawat sakit, bawat hamon, at bawat sandali ng tila pagkatalo ay isang pagkakataon para kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Hinuhubog ka ng Diyos para sa dakilang layunin na mayroon siya para sa iyo. Magtiwala ka sa proseso, magtiwala sa kanyang mga pangarap at alamin mong sa tamang panahon magiging realidad ang mga ito. Kapag tinitingnan mo ang hinaharap, tandaan mo na ang daan patungo sa mga pangarap ng Diyos
ay hindi laging madali, ngunit palaging tinutulungan ng kanyang kamay. At higit sa lahat, tandaan mo na tulad ni Jose, maaari ka ring maging isang biyaya sa maraming tao sa iyong paglalakbay. Ang karunungan ni Daniel, ang sining ng pakikinig sa boses ng Diyos sa panahon ng krisis sa kwentong biblikal, si Daniel ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng pananampalataya, pagtitiis at karunungan. Nabuhay siya sa isang panahon ng matinding krisis, dinala bilang bihag sa Babylonia noong bata pa siya, ngunit ginamit siya ng Diyos ng malakas upang ipahayag ang kanyang mga misteryo at kalooban, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bansa ng Israel at para sa mga makapangyarihang kaharian ng kanyang panahon. Ang buhay ni Daniel ay nagtuturo sa atin na kahit sa mga mahirap at halos imposibleng sitwasyon, maaaring ipahayag ng Diyos ang kanyang mga plano sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip, mga pangitain at propetikong karunungan. Si Daniel ay hindi lamang isang tao ng karunungan at pangitain, kundi isa ring halimbawa ng katapatan sa Diyos. Tumanggi siyang makisalamuha sa mga aliw ng Babylonia at pinanatili ang kanyang pananampalataya sa Diyos na naging isang halimbawa ng integridad. Dahil sa kanyang katapatan at buhay na puno ng panalangin, itinuturing si Daniel bilang isa sa mga pinakamatalinong tao sa kaharian at ang kanyang mga interpretasyon ng mga panaginip at pangitain ay naging mahalaga sa paghahayag ng kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay nagtataka kung paano nagsasalita ang Diyos sa gitna ng mga mahihirap na sitwasyon o kung paano ka magiging sensitibo sa kanyang mga tagubilin sa mga panahon ng krisis, ang buhay ni Daniel ay nagbibigay ng makapangyarihang mga sagot. Ngayon, tuklasin natin kung paano ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain tulad ng ginawa niya kay Daniel, at ano ang maaari nating matutunan dito para sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pangitain ng Haring Nabucodonosor. Kapag ang Diyos ay naghahayag sa pamamagitan ng mga panaginip at malalalim na hamon ng unang malaking paghahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip sa buhay ni Daniel, ay matatagpuan sa Aklat ni Daniel, Kabanata 2. Si Nabucodonosor, ang makapangyarihang hari ng Babylonia, ay nagkaroon ng isang nakakabahalang panaginip na hindi niya maintindihan. Ang panaginip na ito na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa ay isang mensaheng propetikong nais iparating ng Diyos, ngunit ang hari sa kanyang alalahanin ay nagtakda ng isang mahirap na kondisyon. Hindi lamang dapat ipaliwanag ng mga matatalino at manghuhula ang kanyang panaginip, kundi kailangan nilang sabihin ang panaginip nang hindi siya nagsasabi. Ang pagsubok na ito ay tila imposibleng gawain, ngunit ito ang naging pagkakataon na nagdala kay Daniel upang magdasal at humingi ng gabay mula sa Diyos. Sa gitna ng takot, tumayo si Daniel ng may pananampalataya. Nang malaman niyang nanganganib ang buhay ng mga matatalino, humarap siya sa hari at humiling ng dagdag na panahon upang hanapin ang sagot. Alam ni Daniel na hindi niya kayang ibigay ang sagot ng mag-isa, ngunit nagtitiwala siya na ipapahayag ng Diyos ang sagot na kailangan ng hari. Sa kanyang panalangin, si Daniel ay dumaan sa Diyos, at sa mga sandaling iyon, binigyan siya ng Diyos ng malinaw na pangitain tungkol sa panaginip ni Nabucodonosor at ang kahulugan nito. Ginamit ng Diyos ang Panginoon ng kasaysayan ang panaginip na ito upang ipakita sa hari ang pagkakasunod-sunod ng mga imperyo na darating hanggang sa pagtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang panaginip ay nagpakita ng isang malaking estatua na may ulo ng ginto, dibdib at mga braso ng pilak, tiyan at mga hita ng tanso, mga binti ng bakal at mga paa na may bahagi ng bakal at bahagi ng putik.
Ang bawat bahagi ng estatwa ay kumakatawan sa isang imperyo at ang batong tumibag sa estatwa ay sumimbolo sa walang hanggang kaharian ng Diyos na hindi magagapi. Ang panaginip na ito ay hindi lamang isang mensahe para kay Haring Nabucodonosor, kundi isang propetikong paghahayag ng plano ng Diyos para sa hinaharap ng sangkatauhan. Ang ugali ni Daniel: kapag nagsalita ang Diyos, magtiwala sa kanyang sagot. Ang paghahayag ng Diyos kay Daniel ay mabilis at makapangyarihan. Nang ibigay ng Diyos kay Daniel ang pangunawa sa panaginip, hindi siya nagmapuri o ginamit ang karunungang ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa halip, nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos. Inamin niyang ang karunungan ay hindi galing sa kanya, kundi isang kaloob ng Diyos. Pinuri niya ang Panginoon na nagsasabing, "Sa iyo, Panginoon, ang karunungan at ang kapangyarihan. Ikaw ang nagpapahayag ng mga bagay na lihim. Ikaw ang nakakaalam ng mga bagay na nasa kadiliman at sa iyo ay nananahan ang liwanag." Daniel 2:20-22. Ang ugali ng pagpapakumbaba at pagdepende kay Diyos ay isang halimbawa para sa ating lahat. Kapag ang Diyos ay nagbigay sa atin ng isang pangitain, direksyon o salita, ang ating tugon ay dapat na pasasalamat, pagpapakumbaba at higit sa lahat, pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Nang isiwalat ni Daniel ang panaginip at ang kahulugan nito kay Haring Nabucodonosor, namangha ang hari at kinilala niya na ang karunungan ni Daniel ay mula sa Diyos. Ngunit higit pa rito, hindi lamang ipinaliwanag ni Daniel ng tama ang panaginip, kundi ginamit din niya ang pagkakataong ito upang magsalita tungkol sa kadakilaan ng Diyos ng Israel, ang Diyos na nagbubunyag ng mga misteryo at ang kumokontrol sa buong kasaysayan. Hindi ginamit ni Daniel ang pagkilala ng hari upang magmalaki, kundi upang magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Itinuturo nito sa atin na kapag nagsasalita ang Diyos sa atin, dapat nating gamitin ang ating natutunan upang ipakilala siya sa iba at papurihan siya, at hindi upang itaas ang ating sarili. Ang pangitain ng 4 na halimaw, naghahayag ang Diyos ng mga imperyo ng hinaharap. Hindi nagtagal, si Daniel ay nagkaroon pa ng isang mas malalim at nakakatakot na pangitain tungkol sa 4 na malalaking imperyo na lilitaw sa hinaharap. Nakita niya ang 4 na malalaking halimaw na lumitaw mula sa dagat. Bawat isa ay kumakatawan sa isang natatanging imperyo. Ang imperyong Babilonyo, ang Medo-Persya, ang Griego at ang Romano. Ang pangitain na ito ay ibinigay kay Daniel habang siya ay nananalangin at humihingi ng mga sagot, at ito ay isang paghahayag tungkol sa mga darating na panahon. Si Daniel ay labis na naguluhan sa pangitain na ito dahil ipinakita nito kung gaano kalayo ang magiging agwat ng sangkatauhan sa Diyos at ang pagkasira ng mga imperyo ng lupa. Ngunit ang pangitain ay hindi nagtapos sa kawalan ng pag-asa, kundi nagbigay rin ng paghahayag na sa kabila ng kadakilaan ng mga imperyo ng tao, ang kaharian ng Diyos ay itatatag ng walang hanggan at hindi magagapi. At isang kaharian na hindi lilipas sa ibang bayan, at iyon ay masisira at lahat ng iba ay sisirain at mananatili ito magpakailanman. Daniel 2:44. Itinuturo ng pangitain na ito na bagamat malakas at nakakatakot ang mga pamahalaan at mga estruktura ng tao, sila ay pansamantala lamang. Ang walang hanggang kaharian ng Diyos na hindi matitinag at hindi masisira ang siyang dapat nating hanapin at pagtiwalaan. Kahit na ang mundong ating ginagalawan ay tila bumabagsak, maaari tayong magkaroon ng katiyakan na ang Diyos ay may kontrol at ang kanyang kaharian ay itatatag magpakailanman. Ang Diyos ay nagsasalita pa rin sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain. Ang kahalagahan nito sa ating buhay ngayon, bagamat ang paraan kung paano nagsalita ang Diyos kay Daniel ay natatangi at tuwiran,
Ang katotohanan ay patuloy pa ring nagsasalita ang Diyos sa atin ngayon sa mga katulad na paraan, bagamat hindi laging sa pamamagitan ng malalaking panaginip o propetikong pangitain tulad ng kay Daniel. Gayunpaman, patuloy na nakikipag-usap ang Diyos sa atin, maaring sa pamamagitan ng Kanyang salita o sa pamamagitan ng banal na Espiritu na gumagabay sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tulad ni Daniel, kailangan nating pagyamanin ang isang buhay ng panalangin at pagdepende sa Diyos na humahanap ng Kanyang patnubay sa lahat ng ating ginagawa. May plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin tulad ng mayroon siya kay Daniel. Minsan, ang plano na ito ay kinasasangkutan ng malalaking hamon at krisis, ngunit palaging magtatapos sa tagumpay ng Diyos. Hindi kailanman nakalimutan ni Daniel ang kanyang misyon. Kahit na siya ay nasa korte ng hari, hindi niya kailanman nalimutan ang kanyang pagkakakilanlan bilang lingkod ng Diyos. Nanatili siyang matatag, nagtitiwala sa Diyos at hinahayaan ang kanyang karunungan na gumabay sa kanya. Tulad ni Daniel na nakakapagbigay ng interpretasyon ng mga panaginip at pangitain, nais din ng Diyos na tayo ay humingi ng kanyang karunungan. Hindi niya nais na tayo ay manatili sa dilim ng walang direksyon. Kung ikaw ay nasa isang panahon ng kawalan ng katiyakan o kalituhan, tandaan mo na ang Diyos ay handang magsalita sa iyong puso. Handang ibigay ng Diyos ang karunungang kailangan mo upang gumawa ng mga desisyon, upang ipakita ang tamang landas, at kung kinakailangan upang bigyan ka ng isang malinaw na pangitain ukol sa mga darating na bagay. Ang iyong propetikong layunin. Paano mo maririnig ang Diyos? Ngayon si Daniel ay isang tao na naunawaan ng kanyang layunin sa Diyos at sinundan ito ng buong dedikasyon. Hindi lang niya naunawaan ang hinaharap ng mga kaharian ng lupa, kundi nalaman din niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasa pagkakamit ng kapangyarihang pansanlibutan, kundi sa pamumuhay ng tapat sa tawag ng Diyos. Paano mo maririnig ang boses ng Diyos at maunawaan ang kanyang plano para sa iyong buhay? Una, maghanap ng malalim na relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at pagmumuni-muni sa mga kasulatan, magsasalita ang Diyos sa iyong puso, maaaring sa pamamagitan ng isang salita mula sa kanyang salita, isang malinaw na kaisipan na tumatama sa iyong isipan o kahit na sa mga panaginip at pangitain. Huwag limitahan ang iyong sarili sa paghihintay ng mga malalaking pangitain, kundi maging sensitibo sa lahat ng paraan na maaaring magsalita ang Diyos sa iyo. Pangalawa, magtiwala sa karunungan ng Diyos. Kapag nagsalita ang Diyos, makinig. Siya ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa iyo at nais kanyang gabayan patungo sa isang hinaharap na puno ng mga biyaya. At tulad ni Daniel, maaari ka ring maging isang instrumento ng paghahayag ng Diyos, hindi lamang para sa iyong buhay, kundi para sa buhay ng iba. At panghuli, maging handang sundin ang plano ng Diyos, kahit na ito ay mukhang mahirap o mahirap maunawaan. Tandaan mo na ang mga plano ng Diyos ay palaging mas mabuti kaysa sa atin. Siya ang nakakakita ng wakas mula sa simula at ang kanyang patnubay ay perpekto. Kapag mukhang imposible, ang mga pangarap, ang kwento ni Jose, anak ni Jacob, ay isa sa mga pinakapayak at makapangyarihang kwento sa Biblia na nagpapakita kung paano ginagamit ng Diyos ang mga pangarap upang itugma ang ating buhay sa kanyang walang hangang layunin. Ang paglalakbay ni Jose ay mahaba at puno ng hamon, ngunit bawat hakbang ng kanyang buhay ay maingat na isinakatuparan ng Diyos upang ihanda siya para sa isang dakilang misyon. Kung kilala mo ang kwento ni Jose, alam mo na nagsimula ang kanyang mga pangarap sa kanyang kabataan. Binigyan siya ng Diyos ng isang pangitain ng kadakilaan. Nakita niyang siya ay magiging isang leader at ang kanyang mga kapatid ay magpapakumbaba at yuyuko sa kanyang harapan. Ito, siyempre, ay nagdulot ng inggit at galit sa kanyang mga kapatid na sa kanilang puot ipinagbili siya bilang alipin. Ang mga taong dati niyang kaalyado ay naging mga kaaway.
at siya ay itinapon sa pinakamalupit na kalagayan. Ngunit ang kwento ni Jose ay nagtuturo sa atin na kahit na ang mga pangarap ay tila tinatabunan ng mga pagsubok, patuloy pa rin ang Diyos na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Binabago ang ating mga paghihirap upang magsilbing mga hakbang patungo sa kanyang layunin. Ang mga pangarap ni Jose ay hindi lamang pangarap para sa kanyang sariling tagumpay o kapangyarihan. Ang mga ito ay isang bahagi ng mas malaking plano ng Diyos na dahan-dahang isinasakatuparan. Nais ng Diyos na gamitin si Jose upang iligtas ang buong bansa, at upang magawa ito, kinakailangan niyang pagdaanan ang mga pagsubok ng sakit, pagtanggi, pagkakulong at paghamak. Mga pangarap na nagdudulot sa ating realidad na imposible kapag ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga pangarap. Madalas na ang mga pangarap na iyon ay hindi agad matutupad. Ang mga ito ay mga binhing itinanim sa ating puso, at ang proseso ng kanilang pag-usbong ay kasama ang mga panahon ng paghahanda, pagpapakumbaba at minsan ay pagkabigo. Si Jose ay may pangarap kung saan ang kanyang mga kapatid at pati na rin ang kanyang mga magulang ay yuyuko sa harapan niya. Genesis 37:9-10. Ang pangarap na ito, na kasing linaw at makulay, ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging espesyal na pinili ng Diyos. Ngunit, tulad ng alam natin, ang kanyang paglalakbay ay punong-puno ng pagtataksil, pagkawala at mga pagsubok na tila sumasalungat sa lahat ng ipinapakita ng pangarap. Nang siya ay ipagbili patungong Ehipto, maaaring nagtanong si Jose kung ito nga ba ay bahagi ng plano ng Diyos. Ang hindi niya alam ay ang bawat sandali, bawat kabiguan, bawat pagsubok ay ginagamit ng Diyos upang ihanda siya para sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa kanyang inaasahan. Si Jose ay dinala sa bahay ni Potifar kung saan nagsimula siyang magpakita ng galing dahil sa kanyang integridad at kakayahan. Ngunit agad din siyang inakusahan ng hindi tamang bagay at itinapon sa bilangguan. Kung ikaw si Jose, marahil ay magsisimula ka nang magduda kung ang mga pangarap na iyon ay talagang mula sa Diyos. Paano kaya matutupad ang mga plano ng Diyos sa kabila ng matinding paghihirap? Ang sagot ay nasa soberanyang pananaw ng Diyos tungkol sa oras at kalawakan. Hindi alam ni Jose, ngunit ang kanyang pagkakabilanggo ay naging pagkakataon kung saan siya ay magbibigay ng tamang kahulugan sa mga pangarap ng tagapagdala ng alak at panadero na magiging susi para sa kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Ang Tarpududi, mga bagay na mukhang isang hakbang pabalik sa pananaw ng tao ay talagang hakbang pasulong sa plano ng Diyos. Panahon ng paghahanda, pagkatuto ng pagtitiwala sa Diyos sa bawat hakbang. Marahil ikaw ay dumadaan sa isang katulad na proseso kung saan ang realidad ay tila malayo sa pangarap na inilagay ng Diyos sa iyong puso. Maaring dumaan ka sa isang panahon ng hindi tiyak na hinaharap, sakit o pagkabigo, at ang iyong mga pangarap ay parang napakalayo, isang pangako na lalong nagiging mahirap abutin. Sa mga pagkakataong ito, ang aral mula kay Jose ay malinaw. Ang panahon ng paghahanda ay mahalaga sa pagtupad ng mga layunin ng Diyos. Hindi minamadali ng Diyos ang mga proseso dahil alam niya na ang ating spiritual na pag-unlad ay mahalaga para magampanan natin ang mga pagpapala na handa niya para sa atin. Si Jose ay nahubog ng pagdurusa, natutunan niyang magtiwala sa Diyos. Kahit na siya ay mag-isa, tinanggihan at nakalimutan, siya ay sinubok sa kanyang katapatan, pasensya at kakayahang magpatawad. Ang bawat mahirap na kalagayan sa kanyang buhay ay naging isang kasangkapan sa kamay ng Diyos upang siya ay pagandahin at maging katulad ng tao na kinakailangan upang maisakatuparan ang layunin ng Diyos. Ito ay isang mahalagang punto para sa ating lahat. Madalas,
Binibigyan tayo ng Diyos ng isang pangarap, ngunit ang proseso upang matupad ang pangarap na iyon ay nangangailangan ng pasensya at pagpupunyagi. Ang pangarap ni Jose na mamuno sa kanyang pamilya at pati na rin sa Ehipto ay natupad. Ngunit hindi muna siya nahubog, tinuruan ng katapatan at dinala upang magtiwala ng lubusan sa Diyos. Kahit na ang lahat ng bagay sa paligid niya ay tila hindi sumasang-ayon. Ang pagkikita sa kanyang mga kapatid, ang layunin ng Diyos ay naging malinaw. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, dumating ang oras kung kailan ang pangarap ni Jose ay nagsimulang matupad. Ngunit hindi ito nangyari ayon sa inaasahan niya. Ang taggutom ay dumapo sa bansa at ang mga kapatid ni Jose na dating tinalikuran siya ay kinailangan pumunta sa Ehipto upang makakuha ng pagkain. Nang magyuko sila sa harap ni Jose, ang eksena na nakita niya sa kanyang kabataan ay naging totoo. Ngunit sa puntong iyon, hindi na siya ang parehong Jose. Hindi na siya ang batang mayabang at hindi pamatang na kabataan. Siya ay isang lalaking may pananampalataya, isang lalaking nauunawaan na ang layunin ng Diyos ay palaging mas malaki kaysa sa kanyang sariling sakit o tagumpay. Sa puntong ito, si Jose ay maaring nagkaroon ng pagkakataon na maghiganti. Maaari niyang patawa ng parusa ang kanyang mga kapatid sa lahat ng kanilang ginawa sa kanya. Ngunit sa halip, ipinahayag niya sa kanila na lahat ng nangyari sa kanyang buhay ay bahagi ng plano ng Diyos upang magligtas ng maraming buhay, pati na rin ang sa kanila. Sinabi niya, "Ngayon, huwag kayong maghinagpis ni magalit, dahil ipinagbili ninyo ako dito, sapagkat upang buhayin kayo ng Diyos ay pinadala ako bago kayo." Genesis 45:5. Ang pahayag na ito ng pagpapatawad at malalim na pagkaunawa sa soberanya ng Diyos ay isa sa mga pinakamakapangyarihang aral na maaari nating matutunan. Hindi ginagamit ng Diyos ang ating mga sugat bilang isang layunin sa kanilang sarili, kundi bilang isang kasangkapan patungo sa mas mataas na layunin. Ginagamit niya ang kasamaan na ginawa sa atin upang magbigay ng kabutihan. Ginagamit niya ang ating pinakamasamang sandali upang ihanda tayo para sa mga bagay na kanyang inihanda para sa atin sa hinaharap. Ang pagdurusa ni Jose ay hindi naging walang kabuluhan at ang kanyang pagpapatawad ay naging susi sa kaligtasan ng marami, kabilang ang kanyang pamilya. Ang pangarap ay nagkatotoo. Ang Diyos ay nagtatrabaho. Kahit hindi natin nakikita ang pagtupad ng pangarap ni Jose, ay nagpapaalala sa atin na bagamat ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay ay maaring tila malayo o maging imposibleng matupad, patuloy ang Diyos sa paggawa sa bawat detalye upang matupad ang kanyang kalooban. Tulad ng pag-akyat ni Jose sa posisyon bilang gobernador ng Ehipto, ang lahat ng pinagdaanan niya ay inihanda siya upang maging isang kasangkapan ng Diyos, upang magligtas ng milyon-milyong buhay. Hindi siya naging gobernador dahil sa kanyang sariling kakayahan o merito, kundi dahil sa Diyos na kasama niya sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. At narito ang susi para sa iyo. Ang mga bagay na iyong pinagdadaanan ngayon, ang mga paghihirap, mga hamon, mga pagkabigo at pati na rin ang mga pagtataksil, ay maaring siyang mga hakbang na ginagamit ng Diyos upang ihanda ka para sa isang mas dakilang layunin. Maaring hindi mo ito nauunawaan ngayon, ngunit tulad ni Jose, makikita mo sa hinaharap na kung wala ang mga may hirap na sandali na iyon, hindi ka magiging handa para sa dakilang bagay na mayroon ng Diyos para sa iyo. Ang kanyang plano para sa iyong buhay ay lampas pa sa iyong nakikita o nauunawaan sa ngayon. Ang mga pangarap ng Diyos para sa iyong buhay ay hindi maaaring mabago kung ikaw ay dumadaan sa isang panahon ng pagsubok, kung ang iyong mga pangarap ay tila nadurog dahil sa mga pangyayari. Alalahanin ang kwento ni Jose. Ginamit ng Diyos ang bawat hadlang, bawat pagtataksil at bawat pagsubok upang dalhin siya sa eksaktong lugar kung saan nais ng Diyos na makarating siya.
At ang parehong Diyos na sumama kay Jose ay kasama mo rin. Nakita ni Jose na natupad ang kanyang mga pangarap dahil hindi siya tumigil sa pananampalataya sa Diyos. Hindi siya tumigil sa mga pangako ng Diyos. Kahit na ang realidad ay mukhang kabaligtaran. Alam niyang hindi nagkakamali ang Diyos sa mga pangarap na ibinibigay niya at ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay ay nasa ilalim ng soberanya ng Panginoon. Tulad ni Jose, ikaw rin ay inihahanda ng Diyos para sa isang dakilang bagay. Panatilihin ang iyong mata sa Diyos, magtiwala sa proseso at huwag mawalan ng pag-asa. Ang simula ng Diyos sa iyong buhay ay kanyang tatapusin ng tapat. Ang banal na karunungan sa gitna ng kaguluhan, ang kwento ni Solomon at ang panaginip na nagbago ng lahat si Solomon, anak ni David at tagapagmana ng trono ng Israel, ay hanggang ngayon ay kinikilala bilang ang pinakamatalinong tao na nabuhay ayon sa Biblia. Ang kanyang karunungan ay napakalawak na ang mga hari at reyna mula sa iba't ibang bansa ay dumarating upang humingi ng kanyang gabay. Ngunit hindi alam ng marami na ang lahat ng karunungang ito ay nagsimula sa isang panaginip. Isang panaginip kung saan ipinangako ng Diyos kay Solomon ang isang biyaya na magbabago ng kanyang buhay at ng buong bansa ng Israel. Baka nagtatanong ka, paano kaya magdudulot ng karunungan ang isang panaginip? Ang sagot ay nasa puso ng kwento. Ang panaginip ni Solomon ay hindi isang mistikal na karanasan o isang deliryong hindi makatotohanan. Isa itong direktang pakikipag-ugnayan mula sa Diyos, kung saan nagsalita siya sa puso ng isang batang hari at inaalok sa kanya ang isang bagay na hindi niya kayang makamtan sa pamamagitan ng sariling lakas o talino. At ang pinakamaganda pa, inaalok sa kanya ng Diyos ang isang karunungan na higit pa sa karaniwang kaalaman ng tao. Ibinigay niya sa kanya ang kakayahan upang magpasya ng mga bagay na hindi lamang magpapabago ng kanyang buhay, kundi pati na rin ng mga susunod na henerasyon. Sa Panhari 3, makikita natin ang isang mahalagang sandali sa buhay ni Solomon. Matapos siyang koronahan bilang hari, naghandog si Solomon sa Diyos at sa gabing iyon, nagkaroon siya ng isang panaginip. Sa panaginip na iyon, nagpakita ang Diyos sa kanya at nagtanong, "Ano ang nais mong ipagkaloob ko sa iyo?" Maaaring humiling si Solomon ng anumang bagay, yaman, kapangyarihan, kasikatan o tagumpay. Ngunit ang hiningi niya ay karunungan upang pamahalaan ang bayan ng Israel ng mabuti. Ang kahilingan na ito ay hindi lamang ikinasya ng Diyos, kundi nagdala pa sa kanya ng isang higit pang biyaya kaysa sa kanyang inaasahan, ang banal na karunungan. Itinuturo sa atin ng kaganapang ito ang isang mahalagang aral. Ang tunay na karunungan ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan o pagsusumikap, kundi mula sa ating kahandaang maghanap at magtiwala sa Diyos. Alam ni Solomon na gaano man siya katagumpay bilang hari, kailangan pa rin niya ang karunungang higit pa sa kanyang sariling pag-unawa. Kailangan niya ang karunungang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. At sa kanyang kabutihang loob, sinagot ng Diyos ang taimtim na paghahangad na iyon at binigyan siya ng isang karunungang magbabago, hindi lamang ng pamumuno ni Solomon, kundi ng buong buhay niya. Banal na karunungan versus karunungang pantao. Ano ang talaga ang mahalaga? Ang mundong ating ginagalawan ay nagtuturo sa atin na maghanap ng karunungan mula sa iba't ibang mga pinagkukunan, mga libro, kurso, mga komperensya, mga eksperto at mga gurong may karanasan. Lahat ng ito ay may halaga, walang duda. Ngunit ang karunungang nagmumula sa Diyos ay natatangi at lumalampas sa anumang kaalaman ng tao. Ang banal na karunungan ay malalim, hindi masukat at madalas ay tila laban sa luhika ng tao. Mag-isip ka ng saglit.
Kapag ikaw ay nahaharap sa isang mahalagang desisyon sa iyong buhay, maaaring sa trabaho, sa kasal, sa pagpapalaki ng mga anak, o maging sa iyong buhay espiritual, saan ka ba kumukuha ng karunungan? Kanino o saan mo inaasa ang iyong tiwala? Ang karunungang pantao ay nagtuturo sa atin na magdesisyon agad batay sa mga datos at mga katotohanan at laging maghanap ng pinakamahusay na resulta sa pinakamaikling panahon. Ngunit ang karunungang mula sa Diyos ay hinihiling na tumigil tayo at pakinggan ang kanyang tinig kahit na ang lahat sa ating paligid ay magulo. Tinuturuan tayo nitong magtiwala sa proseso ng Diyos kahit na hindi natin makita ang kabuuan ng plano. Nang humingi si Solomon ng karunungan, kinilala niya ang limitasyon ng kanyang sariling kakayahan. Alam niya na hindi sapat ang karunungang pantao upang pamahalaan ang bayan ng Israel at lalo na upang gumawa ng mga desisyong mag-aapekto sa hinaharap ng bansa. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at may kontrol sa lahat. Alam niya kung ano ang nakatago sa puso ng bawat tao, kung ano ang mangyayari bukas, at kung paano ang mga desisyon ngayon ay maghuhubog sa hinaharap. Ang kahalagahan ng karunungan sa buhay Kristiyano, paano hihingi ng gabay. Mula sa Diyos sa ating araw-araw na buhay, madalas tayong humaharap sa mga desisyon na maaaring mukhang maliit, ngunit may kakayahang baguhin ang ating buhay. Paano ba tayo gagawa ng mga pagpili na magbibigay galak sa Diyos at magiging ka-align sa kanyang plano? Paano natin malalaman kung tayo ba ay nasa tamang landas? Itinuturo sa atin ni Solomon na kapag tayo ay humihingi ng karunungang mula sa Diyos, tayo ay naglalagay ng ating sarili sa posisyon na gumawa ng mga desisyong hindi lang mabuti para sa atin, kundi magdadala rin ng kapayapaan, katarungan at pagkakaisa sa ating buhay at sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Hindi lang para sa kanyang sarili, hiningi ni Solomon ang karunungan. Hiningi niya ito upang pamahalaan ang bayan ng Diyos ng makatarungan, upang gumawa ng mga desisyong kalugod-lugod sa mata ng Diyos at makikinabang ang lahat. Ang tunay na karunungan kaya ay hindi makasarili. Ito ay nakatuon sa kabutihan ng nakararami at palaging ka-align sa kalooban ng Diyos. Kaya't ang karunungang mula sa Diyos ay isang susi na nagbubukas ng mga pinto para sa mas matalinong mga desisyon, mas malalim na pangunawa, at mas tamang pagtutok sa layunin ng Diyos para sa ating mga buhay. At kapag binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, hindi lang natin ito tinatanggap para sa ating sarili, kundi upang magbigay ng pagpapala sa mga tao sa paligid natin, mapapamilya, trabaho o komunidad man. Ang hatol ni Solomon, karunungan sa aksyonisa, sa mga pinakatanyag na kwento na nagpapakita ng banal na karunungan ni Solomon, ay ang kilalang hatol sa pagitan ng dalawang kababaihan na nag-aangkin na sila ang ina ng isang sanggol. Pareho nilang sinasabi na sila ang tunay na ina ng bata at mukhang walang solusyon sa kanilang alitan. Ngunit si Solomon, sa pamamagitan ng karunungang ipinagkaloob ng Diyos, ay nagmungkahi ng isang hindi pangkaraniwang solusyon. Hiniling niyang hatiin ang bata at ibigay ang kalahati sa bawat babae. Nang ang isa sa mga babae ay nag-alok na isuko ang kanyang karapatan upang masiguro na mabubuhay ang bata, agad na nakilala ni Solomon kung sino ang tunay na ina at ibinigay ang bata sa kanya. Ang hatol na ito ay isang perpektong halimbawa kung paano ang karunungan ng Diyos ay nagbibigay daan sa paggawa ng mga desisyon na lampas sa lohika ng tao at kadalasan ay nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri sa mga intensyon at puso ng mga tao. Ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang nakapag-ayos ng alitan, kundi nagbigay ng isang malinaw na patunay ng katotohanan na hindi maaaring pagtibayin ng sinuman.
Nais din ng Diyos na bigyan tayo ng karunungan upang matutunan nating harapin ang mga komplikadong sitwasyon sa ating buhay. Tinatawag niya tayo na magkaroon ng discernment upang makita hindi lang ang mga panlabas na aspeto, kundi pati na rin ang mga intensyon at puso ng mga tao at gumawa ng mga desisyon na makatarungan, maingat at mapagmahal. Kapag hinahanap natin ang kanyang karunungan, tayo ay ginagabayan hindi lang upang gumawa ng tamang desisyon para sa ating sarili, kundi upang ipakita ang katarungan at karakter ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Paano hihingi ng karunungan mula sa Diyos? Ngayon ang tanong ay, paano natin hihingin ang banal na karunungan sa ating buhay? Paano tayo tulad ni Solomon hihingi ng karunungan sa Diyos at magtiwala na ibibigay niya sa atin ang tamang direksyon? Magsimula sa panalangin. Katulad ni Solomon, magsimula tayong humiling ng karunungan sa Diyos. Sinasabi sa Santiago 1:5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, magtanong siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi binabawi ang kanyang ibinibigay. Ang unang hakbang upang makamit ang karunungan ay ang humiling. Laging handang magbigay ang Diyos ng karunungan na kailangan natin. Ngunit kailangan natin itong hanapin ng buong puso. Pag-aralan ang salita ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos ay nahahayag sa kanyang salita. Kapag mas lumalalim ka sa mga kasulatan, mas mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ang Biblia ay hindi lamang nagtuturo tungkol sa karakter ng Diyos, kundi nagbibigay din ng mga prinsipyo at praktikal na gabay sa ating araw-araw na buhay. Magtiwala sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang ating tagapagtanggol at gabay. Siya ang nagdadala sa atin sa lahat ng katotohanan at siya ang nagtuturo at nagpapaalala sa atin ng mga pangako at utos ng Diyos. Sa mga sandali ng desisyon, dapat tayong maging sensitibo sa tinig ng Espiritu dahil siya ang naggagabay at nag-aayos sa atin sa tamang landas. Magtiwala at kumilos ng may pananampalataya. Ang karunungan ng Diyos ay laging kasabay ng pananampalataya. Nang ibig sabihin nito, kapag nakatanggap tayo ng banal na direksyon, kailangan natin itong isagawa ng may pagtitiwala, kahit na hindi natin ganap na nauunawaan ang buong sitwasyon. Ang tunay na karunungan ay nagpapakita kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos at sumusunod sa Kanyang gabay, kahit sa mga panahon ng hindi tiyak na pangyayari. Ang karunungan ng Diyos para sa iyong kinabukasan si Solomon nang matanggap ang karunungang mula sa Diyos. Hindi lamang pinamahalaan ng maayos ang bayan ng Israel, kundi nag-iwan din siya ng isang pamana ng mga aral na patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng nagnanais na mabuhay ng may discernment at malalim na pag-unawa. Ang karunungan ng Diyos ay isang biyaya na maaari nating lahat matamo, anuman ang ating kalagayan sa buhay, edad o karanasan. Ito ay bukas para sa lahat ng naghahanap ng may kababaang loob at tapat na puso. Ngayon, nais ng Diyos na ibigay sa iyo ang parehong karunungan na ibinigay kay Solomon. Hindi mahalaga kung ikaw ay nahaharap sa isang malaking desisyon, naghahanap ng gabay para sa iyong buhay, o simpleng naghahanap ng karunungan upang harapin ang mga hamon sa araw-araw. Ang Diyos ay handang gabayan ka tulad ng ginawa niya kay Solomon. Nais niyang maging isang matalino kang tao na gumagawa ng mga desisyon na ka-align sa kanyang puso at layunin. Paano ka tutugon sa imbitasyon ng Diyos upang hanapin ang kanyang karunungan? Ito ang malaking tanong. Naghihintay ang Diyos upang magsalita sa iyong puso at gabayan ka patungo sa isang buhay ng karunungan na magbabago ng iyong paglalakbay. Handa ka na bang magtiwala sa Kanya at humingi ng karunungan na kailangan mo para sa mga desisyon ng iyong araw-araw na buhay? Pag-isipan mong mabuti. Kapag handa ka na, ipaalam mo sa akin at magpatuloy tayo. Binabati kita na kapunta ka hanggang dito.
Ngayon, ang susis ng karunungan ay nasa iyong mga kamay. Minamahal kong kapatid, unang-una, nais kong iparating ang aking pagbati sa iyo dahil narating mo ang pagtatapos ng video na ito. Alam ko na marami ang nagsimula manood, ngunit marami rin ang huminto sa kalagitnaan. Tanging ang mga may malinis na puso at tunay na pagkakatalaga kay Kristo ang nakakaya hanggang dito, naghahanap ng tunay na karunungan na nagmumula sa Diyos. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 4:7, ang karunungan ay ang pangunahing bagay. Kunin mo ang karunungan at sa lahat ng iyong ari-arian ay kunin ang kaalaman. Hindi ito isang simpleng payo, kundi isang salita ng buhay para sa iyo. Ang mga bagay na narinig mo sa pag-aaral na ito ay isang simula ng isang bagong paglalakbay, isang bagong landas sa iyong buhay. Dahil tulad ni Solomon na humiling ng karunungan at tinanggap ito na nagdulot ng malalim na pagbabago, ikaw rin ngayon ay nakaharap sa isang natatanging pagkakataon na maghanap ng parehong karunungan na nagmumula sa Diyos, isang karunungan na higit pa sa katalinuhan ng tao, ang karunungan na nagbabago. Ano ang gagawin mo nito? At ngayon, ang aking tanong sa iyo ay, ano ang gagawin mo sa karunungang ito na ngayon ay nahayag sa iyo? Hindi ibinibigay ng Diyos ang karunungan para lang tayo ay maging mas matalino. Ibinibigay niya ito upang tayo ay mabuhay ng ibang paraan, upang makagawa ng mga desisyon na magdadala sa atin sa pagiging mga taong tinawag niya tayo upang maging. Ang bawat desisyon, bawat salita, at bawat pagkilos natin ay dapat magpakita ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Hindi lang humiling si Solomon ng karunungan, kundi ginamit niya ito upang magsilbi sa bayan ng Diyos, magdala ng kapayapaan, katarungan, at kasaganaan sa Israel. At ikaw, paano mo ginagamit ang karunungan na nais ng Diyos na ilagay sa iyong mga kamay? Ang tunay na karunungan ay hindi lamang para sa iyong sariling kapakinabangan, kundi para makatulong, magbigay ng pagpapala, magturo, at magtayo ng iba. Paano mo magagamit ang karunungan ng Diyos upang magdala ng pagbabago sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong komunidad, at higit sa lahat sa buhay ng mga tao na higit na nangangailangan? Ang kahalagahan ng praktikal na karunungan sa iyong araw-araw na buhay. Sa buong pag-aaral na ito, tinalakay natin ang karunungan ng Diyos na higit pa sa anumang pag-unawa na maaari nating matutunan mula sa karunungang pantao. Ngayon, oras na para isagawa ang karunungang ito sa ating buhay. Sa John Juan 13:13, sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, "Mga anak, huwag tayong magmahal sa salita at dila lamang, kundi sa gawa at katotohanan." Ibig sabihin nito, ang tunay na karunungan ay hindi lamang namumuhay sa ating kaalaman, kundi sa ating mga gawa. Ang karunungan ay isang pandiwa, hindi lamang isang pangalan. Hindi sapat na nauunawaan mo ang karunungan. Kailangan mong mabuhay ayon dito. Nais kong mag-isip ka ngayon sa eksaktong sandaling ito tungkol sa isang sitwasyon sa iyong buhay kung saan kailangan magpakita ang karunungan mula sa Diyos. Maaaring ito ay sa iyong relasyon sa pamilya, sa iyong kasal, sa iyong trabaho, o maging sa iyong espiritual na paglalakbay. Tinatawag ka ng Diyos na kumilos ng may karunungan, gumawa ng mga desisyon na magbibigay kaluwalhatian sa Kanyang pangalan at magdadala ng kapayapaan sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Tandaan mo, ang karunungan ay hindi lamang isang bagay na tinatanggap para ipon-ipon. Isa itong kaloob ng Diyos na dapat ibahagi sa iba. Si Jesus sa kanyang banal na karunungan ay hindi lamang nagturo tungkol sa kaharian ng Diyos, kundi nabuhay din ayon sa mga prinsipyo ng kahariang iyon, nagsisilbi sa kapwa, nagpapagaling, nag-aayos at nagmamahal sa mga tao na labis na nangangailangan ng kanyang awa. Ang kapangyarihan ng pagkilos sa pananampalataya at karunungan, maaaring mayroon kang tanong dito. Siguro nagtatanong ka, paano ko malalaman kung kumikilos ako ng may karunungan? Ang sagot ay nasa pananampalataya.
Kapag kumikilos ka ng may karunungan mula sa Diyos, kahit na hindi mo lubos na nauunawaan ang magiging kinalabasan, kumikilos ka ng may pananampalataya. Hindi ibinibigay ng Diyos ang karunungan para kontrolin natin ang lahat. Ibinibigay niya ito upang mas magtiwala tayo sa Kanya at maglakad ayon sa Kanyang mga daan. Tandaan mo, ang tunay na karunungan ay hindi isang eksaktong formula, kundi isang estilo ng buhay. Habang ikaw ay nabubuhay, natututo at lumalago, ang Diyos ay gumagabay sa iyong mga hakbang at ipinapahayag ang Kanyang kalooban sa iyo. Huwag mong piliting makuha agad ang mga sagot. Minsan, ang karunungan ng Diyos ay unti-unting nahahayag habang ikaw ay lumalalim kay Kristo. Ngayon, ang iyong sagot, isabuhay ang karunungang ibinigay sa iyo ito na ang pagkakataon upang pagnilayan kung paano mo ilalapat ang karunungang ito sa iyong buhay. Nais kitang hikayatin na gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya, isang bagay na makakatulong sa iyong magpatuloy patungo sa layunin na itinakda ng Diyos para sa iyo. Alam ko na madalas ang buhay ay humahatak sa atin palayo sa ating tunay na layunin. Pinapaligaya tayo ng mga alalahanin sa mundo. Ngunit ngayon ay ikaw ay nasa isang sandali ng desisyon. Sinasabi sa iyo ng Diyos, ibinigay ko sa iyo ang karunungan. Ngayon, ano ang gagawin mo dito? Ang unang hakbang na nais kong imungkahi ay isang pangako. Sa kaibuturan ng iyong puso, tanggapin mo na tinawag ka upang mabuhay ng may karunungan mula sa Diyos. Gawin mo ang pangakong ito ngayon. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong tawag upang mabuhay na may iyong karunungan. Mula sa araw na ito, nais kung sundin ka gumawa ng mga desisyon na magbibigay kaluwalhatian sa iyong pangalan at magpapala sa mga tao sa paligid ko. Huwag nang maghintay pa bukas. Ito na ang oras upang magpasakop sa Diyos. Ilagay ang iyong mga desisyon sa Kanyang mga kamay at humingi ng gabay sa bawat hakbang. Kung tinanggap mo ang desisyong ito ngayon, nais kong isulat mo sa mga komento ang linyang pinipili ko ang karunungan ng Diyos para sa aking buhay. Pangalawa, hinihiling ko na ibahagi mo ang video na ito sa mga taong kailangan ding maranasan ang banal na karunungan. Hindi mo alam ang epekto ng isang simpleng hakbang ng pagbabahagi sa buhay ng ibang tao. Sa paggawa nito, matutulungan mong maikalat ang salita ng Diyos, maabot ang mas maraming tao, at bigyan sila ng karunungang nagbago ng iyong buhay. Huling-huli, nais ko ring hikayatin ka na mag-subscribe sa aming channel. Hindi ito tungkol sa panonood ng isang video at tapos na. Ang karunungan ng Diyos ay hindi nanggagaling mula sa isang pag-aaral lamang, kundi isang tuloy-tuloy na proseso ng pagkatuto at paglago. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, nagiging bahagi ka ng isang komunidad na patuloy na naghahanap ng karunungan mula sa Diyos araw-araw. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng salita ng Diyos sa iyong buhay, gumagabay at nag-o-orient sa iyong bawat hakbang. Ang karunungan sa katahimikan, isang sandali ng pagpapasalamat sa Diyos ngayon. Bago tayo magtapos, nais kong imbitahan ka sa isang sandali ng malalim na pagninilay. Huminto ka sandali at sa katahimikan, magnilay sa mga salitang narinig mo. Magpasalamat ka sa Diyos para sa karunungang Kanyang ipinaabot sa iyong buhay hanggang ngayon. Sabihin mo sa Kanya na ikaw ay handang maglakad kasama siya sa karunungan at na nagtitiwala ka sa Kanyang gabay patungkol sa iyong hinaharap. Huwag munang ipause ang video. Hayaan mong magpatuloy ang musika at sa sandaling ito, hayaang maramdaman mo ang presensya ng banal na Espiritu. Pahintulutan mong baguhin ng Diyos ang iyong isipan at bigyan ka pa ng higit pang pagninilay kung paano mo maisa sa buhay ang karunungang nagmumula sa Kanya. Naniniwala ako na sa mga sandali ng katahimikan, magbibigay ang Diyos ng mga malalim na sagot para sa mga tanong na matagal mo nang ipinagdarasal. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin mo ito ngayon. Isang simpleng desisyon, ngunit may malaking espiritual na epekto. Kung nakasubscribe,
Kana, congratulations sa iyong dedikasyon sa espiritual na paglago. Malaki ang plano ng Diyos para sa iyo at ang banal na espiritu ay patuloy na gumagalaw sa iyong buhay ng malalim. Naway ang karunungan ng Diyos ay sumain niyo ngayon at magpakailanman. Patuloy kang maglakad ng may pananampalataya, laging naghahanap ng karunungang nagmumula sa Diyos sa bawat hakbang, at sa pamamagitan nito, ang pangalan ni Jesus ay maluwalhati sa iyong buhay. Magpatuloy ka at maglakad palagi kasama si Kristo, laging naghahanap ng karunungang nagbabago at nagbibigay buhay paz ang Kristo.